Sir, pwede ako kaliwa? Wala ako. Thank you. Tagal eh. So yawn, ito yung second day ng ating joyride journey. At nakabili na nga pala tayo ng cellphone na gagamitin natin. Kasi kung naalala nyo, hindi umubra yung cellphone ng anak ko. Kaya kumuha tayo ng pangharabas na cellphone. At yun ay walang iba kundi ang Vivo Y28. Kita nyo naman, napakaangas ng forma. Mukhang flagship phone. Budget meal lang to pero solid ang specs nito. At according sa mga napanood ko na mga reviews ng mga experts pagdating sa cellphone, ay talagang ito daw yung recommended for riders. Dahil bukod sa smooth at hindi lag, kayang-kaya niya magbukas ng multiple apps kahit sabay-sabay gamitin or nakabukas habang naka-split screen, kahit may kausap ka din sa phone. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito ay meron siyang IP64 or ingress protection, meaning meron siyang dust tight and splashed water protection. IP64 testing is a critical standard in product safety designed to assess a product's ability to provide dust-tight protection and withstand water splashes from any direction. At proven and tested ko na sa malalakas na ulan yung IP64 ng Vivo Y28 na to. Ultimo sa swimming pool na ilublob ko na to habang nag-video. Shoutout sa Vivo Y28. Alright. Waterproof yan eh. Hindi no, Vivo lang to pre. Tangina. Tangina, nilublob ha? Lumo lang ano? Sa ilalim eh. Tingnan ka. Nakita ko sa ilalim mo. So syempre since nilublob mo normal lang na pumangit yung audio, pero ang importante diyan di nasisira and babalik din yan sa dati. Almost 6 months na sa akin to pero wala pa ako naging problema. Napakakunat pa ng battery. Yung tipong chi-narge ko lang ng 1 oras, puno na agad at tumatagal ng 1 buong araw na biyahe kahit walang patayan yung app. Minsan 12 to 14 hours tayo nasa labas na naka-on yung app habang nagtitingin ng booking, nanonood sa TikTok at browse sa FB pero di pa rin siya low bat. So dito sinetup natin yung GCash natin sa Joyride Driver app natin para pag-top up and cash out. At ito nga pala yung libre nating top up kay JoyJoy na 2K. 1 month lang yan at pag di mo yan naubos in 1 month, sa susunod na biyahe mo, need mo na mag-top up ng sarili mong cash. Ito nga pala yung history natin kay JoyJoy. Nag-iisang biyahe lang. Kasi nga hindi kaya ng cellphone ng anak ko at di naman pwede yung iPhone ko sa driver app ni Joyride. Dito mo nga pala makikita yung details ng profile mo. Pati kung tama ba yung motor na naka-indicate sa profile mo. Yawn! Pugi yarn? Okay lang ba ganito rider mo? Hahaha. Pagbago ka pa nga lang pala, ang available services mo lang muna is MC Taxi. Kailangan mo muna makabiyahe ng madami bago lumabas yung ibang services na pabili and delivery. Ito nga pala ang maganda sa Joyride kasi makikita mo itsura ng motor ng rider mo. At ito naman yung mga services na sinasabi ko kanina. So hindi lang MC Taxi si Joyride. Kung trip mo mag-deliver, pwede din. So dito habang kinakapan natin tong bagong cellphone at driver app natin, biglang may pumasok na booking. Semi-long ride pa naman. Sayang! Uy, gago, may booking pumasok. Sayang mo. 7 PM na yan kaya di natin kinuha and di tayo naka-ready. Pang umaga pa tayo that time. Kaya naman kinabukasan inagahan natin ng labas baka sakaling makakuha ng madaming long ride. At habang binabaybay natin ang south papuntang Calamba ay pinasukan tayo ng booking sa checkpoint papuntang Santo Tomas, Batangas. At ito na nga ang ating second passenger sa joyride journey natin mga kabayan Fury. Babae ulit kaya medyo nagwo-worry ako dyan kasi medyo masama ang panahon. Nakakahiya kay ma'am dahil papasok siya sa work at wala kaming kapote pero carry lang daw di pa naman naulan. So nandito na nga kami sa Batangas mga kabayan Fury nang biglang umambon. Pasensya na nga pala kay ma'am sa pagmamadali namin wag abutan ng ulan nakalimutan ko alisin yung plastic cover ng helmet niya. Nagmukha tuloy Iron Woman si ma'am. Charot! Jarvis ang peg! Pero okay na din siguro yan. Just in case mabangga tayo at least brand new yung helmet, yung lumang motor ang magbabayad. Charis! So dito nagpababa na si ma'am kasi traffic na para di na din daw ako tumawid sa kabila. Pero ang bait ni ma'am kasi may tip pa rin. 170. 153 lang po. Okay lang. Ay, thank you po. Salamat po ma'am. Ingat po kayo. Thank you po. China Oil. 153 lang ang fare ni ma'am. Ginawang 170. Shoutout sa'yo ma'am. Mabuhay ka hanggat gusto mo. So dito, didiretso sana tayo ng Lipa para mag-breakfast kasi di pa tayo nakapag-almusal. Kaso apakatagal ng traffic. Tapos nalakas pa yung ambon. Baka abutin ng matinding ulan. Kaya pinag-iisipan ko diyan kung tutuloy pa ba tayo. Wala pa naman tayo kapote nung time na yan. Kalakoy makakapag-Loming Batangas na napakalupet Dito nga'y medyo nalakas na ang ambon. Medyo nababasa na tayo kaya nagsiusog na kami para
makasilong saglit. Grabe, sobrang tagal talaga namin dyan. Parang yung first day ko sa halang sa Calamba. Almost 10 to 15 minutes din kami nakahinto yata dito. Dito ay chinika ko na nga si Paps kung ganito ba kako talaga lagi dito. Oo daw. Ang tindi talaga sa tagal, pwede ka pa yata magdalawang ranked game sa ML. Charot! So dito kinausap ko na lang si Sir na enforcer kung okay lang mag-U-turn na ako. Wala apakatagal talaga. Kaya sabi ko sa next time na lang. Sir, pwede ako maliwa? Wala ako. Thank you. Tagal Ang bait ni Sir, pinayagan tayo, sabi pa niya sa iba. Walang gagaya ha, basta matuto lang tayo makiusap at respetuhin natin mga enforcer natin. Mababait naman yang mga yan. Wag natin tawaging boss, parang nakakabastos kasi yata sa iba yon. Ang alam ko kahit sa kapulisan natin ganun din yata. Mas okay na Sir ang tawag. Correct me if I'm wrong. So pauwi na tayo dyan mga Kabayan Fury. May pumasok na long ride pa Bulacan pero di natin kinuha kasi nga masama panahon. Umuwi na din tayo niyan. So nakaisa lang tayo sa second day natin. So yawn, hanggang dito na lang. Kung umabot ka hanggang dito mga Kabayan Fury, isa kang tunay na alamat. Mabuhay ka hanggat gusto mo. See you until our next vlog, mga Kabayan Fury. Let's go! Sheesh!